Samantala, kaugnay sa pagtanggi ng mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Descaya na makipagtulungan sa mga otoridad matapos na sabihin sa kanila ng pamahalaan na maaari pa rin silang makasuhan. Makakausap po natin ang kanilang abogado, Attorney Cornelio Samaniego III. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali, Ma'am Angela. Attorney, of course, ang question dito, ano po ba ang naging pangunahing dahilan kung bakit nagdesisyon nga po itong mag-asawang Descaya na huwag nang makipag-cooperate sa ICI? At of course, we would like to know kung totoo ba yung report na may mga kinalaman po yung naging opinion ni former DPWH Secretary Babe Singson na hindi siya kumbinsido na maging state witness ang mag-asawa. Unang-una, Ma'am, sa unang tanong mo. Yes po. Actually, pag pinatawag pa rin sila ng ICI Commission, willing pa rin sila. Pero pag yung mga incriminatory, they refuse to answer na. Ngayon, tama ka. Hindi lang po yung pagbanggit o yung sa interview ng isang member ng commission, pati na rin po yung press con ng OIC-DOJ na against sa Descaya. Kaya kung sila nagtanong sa mga abogado nila na bakit ganon ay nakikipag-cooperate tayo. So ano pa ang saysay ng pagpunta natin sa mga patawag ng mga government agency kung ganon din lang naman. Pero malaking trigger ho na naging factor dyan yung interview ng isang member ng commission. So kasi umaharap po kasi sila doon. Tapos ganun po yung napanood ng kliyente namin, si Mrs. Descaya. So parang hindi ho kasi maganda yun kasi umaharap kami doon tapos may ganung pronouncement. Pero hindi niyo po ba sila tinanong nung humarap po kayo doon sa ICI, nung pinatawag po sila regarding this para sa paglilinaw? Actually, Ma'am, yung unang paglabas nila sa Senate pa before, handa na ho sila kung anong mangyayari. Wala naman ho na pag-uusapan na maging ma-include sila sa witness protection, ma-include sila as state witnesses sa mag-asawa. Sa umpisa pa lang ho na pagsabihin na ho ng legal team na ito yung pro sa kapon, paglalabas ka, pag magbabanggit ka ng mga pangalan. So, umpisa pa lang, Ma'am, alam na nila kung ano ang magiging kahihinatnan nito. So, kaya naman pumasok yung witness protection dahil nga sa respeto namin kay then Secretary Boying Rimulya at yung sinabi rin ni dating chairman ng Blue Ribbon ni Senator Marcoleta na magsabi na kayo, tutulungan namin kayo. So, kaya naman kami nagkaroon ng idea. Pero umpisa pa lang, Ma'am, alam na nila na talagang ang paglabas nila ay talagang magiging malakit sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Is this something that you advised for them to do, Attorney, na wag na lang muna sila magsalita until malagay ulit sa lamesa ng usapin ang pagiging state witness? Kasi a lot of people are saying right now also na baka ito ang negotiating tactics nyo lamang. Ay, hindi po, Ma'am. Sa umpisa pa lang, sinabi na namin dyan na talagang magkakaroon kayo ng kaso. Mapunta man kayo sa witness protection program or maging state witnesses as spouses, may kahaharapin pa rin kayong kaso. Pero hindi ho namin after yung witness protection or state witness at the onset. Wala talaga. Ang gusto lang namin noon, magsalita sila kung ano yung nalalaman nila base doon sa invitation sa kasubpina na ipinatawag ng Blue Ribbon Committee. Wala ho sa kanila yung witness protection nung una pa. Wala ho. Pero bakit po ngayon may mga usapin nga po na hindi na muna sila makiko-cooperate? At totoo po ba na nag-walk out sila dahil daw nga nalaman nila na posible silang makulong kahit makiko-cooperate pa sila? Ma'am, kagaya na sinabi ko, sinabi na namin sa kanila noon, yung paglabas nyo, may karampatang kaso yan at may posibilidad na makulong kayo. Right. Okay? So, doon pa lang, Ma'am, wala hong connection doon sa ICI tawag dito, investigation. So matalima lang ho kami sa subpina na ibinibigay ng ICI. At hindi ho kami nag-walk out doon. Okay. Base, pinagbigyan ho sila na basahin yung
dalawang affidavits po na mag-asawa. Wala akong walkout doon, ma'am. Ang sa affidavit lang is hindi sila magsasalita kung incriminating. Pero kung ipapatawag sila ulit, willing ho sila. Ang usapin lang ho dito, pag incriminating po yung mga tanong, ini-invoke po nila yung right nila against self-incrimination. Yun po yung nasa affidavit po. Alright.